Mga kababayan, kayanin natin. Alam niyo ang mga Pilipino, sanay tayo magtiis at matatapang. Pero hindi po tayo matapang sa kung ano man na labanan. Ang kwento natin mga kaibigan, magbalik tanaw lang tayo sa mga digmaan na nakaraan. Ay, siguro napakatanda ko na bakit maraming mga digmaan na ang aking nababalitaan, nakikita. Dito sa atin, may digmaan din. Pero kung baga itong digmaan ngayon mga kaibigan, kakaiba po yan. Oy, yung huwag kayong magpanik sa mga gasolina. Kasi kung lalo tayong mag-iimbak, lalong magkakaroon ng shortage. Kailangan po relax lang po. O paano natin malabanan ang crisis ngayon? Nakukuha ba yan sa pag-iimbak ng gasolina? Bibili ka ng marami para kasi marami kang sasakyan. Delikado po yan mga kaibigan. Baka mamaya alam niyo na. Kunting apoy lang matag-araw ngayon. Huwag po kayong mag-iimbak ng gasolina. Ang gagawin na lang po para makatipid, bawasan na lang po yung mga lakad. Ay lalo na yung kung mamamasyal ka lang naman na wala naman, 'di ba? Sabagay kailangan din gumastos tayo para magkaroon ng pera. Umikot ang ekonomiya. Pero ay halimbawa, 5 ang kotse mo, mayaman ka. Magsama-sama na muna kayo sa isang kotse kung kayo may lakad. 2 kotse lang muna. Yung 3, tambay muna. Hindi kasi hindi natin makukuha yan sa sabi mo, nakaimbak na ako ng gasolina. Ang epekto niyan, damay-damay tayo lahat kasi mag-short ang ating stock. Ang magagawa diyan mga kaibigan ay magtipid. Hindi kung sabihin magtipid. Gasolina lang yan. Ano bang ibig sabihin ng gasolina? May sasakyan ka. Tayo kasi ordinaryong mamamayan, pero yung mga pabrika, mga negosyo, yun talaga ang epektado. Lalo na mga transport, epektado talaga yan. Kaya wala pong magagawa dyan. Ang sabay naman itong ating sa transport, magprotesta kung paano, kahit magulong-gulong man kayo dyan sa kalsada, wala nang magagawa. Awayin man natin yung ating tanggapan dyan. Huwag na natin banggitin, bawal kasi. Yung taga-control ng presyo, wala naman yan Anong control? May magagawa, may ang control? Ang control na sa ibang bansa. Kasi wala naman tayong sariling gasolina. Yun daw, habulin na yung nagtaas na kaagad. Ay, bahala kayo dyan. Yun siguro kailangan niyang kumita. Sa totoo lang, huwag naman ganun. Bukas po, Martes March 10, 2026. Malakihan daw ang taas presyo. Anong solusyon dyan? Malakihan ang taas presyo. Magtipid po tayong lahat mga kaibigan. Hindi po natin makukuha yan ngayon, pila-pila siguro sa gasolinahan ngayon. Pupultang ako. Dala ako container. Mga kaibigan, delikado po yan. Huwag po tayong mag-imbak ng gasolina sa ating bahay o sa ating compound. Ang magagawa dyan magtipid. Kung halimbawa, ikaw man ay ang negosyo mo ay magde-deliver ka, kailangan mo talaga ang gasolina, yung mga sasakyan. Sama-sama na muna kaysa 3, gawin na lang muna ng 1 yung tatakbo. Punuin na lang. Overloaded, bawal din mga kaibigan, ako po ay nakibalita lang po. Alam mo ba ang pinakasusi para tayo makaraos nitong problema na ito? Pagdarasal lang. Hindi po natin makukuha yan sa ating mga leader, kanya-kanya suggestion. Magbawas nga kayo ng pera nyo. Ang galing nyo magsabi ng ganito ang budget, ganito ang budget. Mayayaman kayo, mag-ambag kayo. Bawasan nyo yung sweldo ninyo, hindi yung
Kung makasabi ka, ito ganito ang budget. Wala na nga eh, bangkarote na nga eh, puro utang na nga tayo eh. Ay sige mga kaibigan, hanggang dito na lang po ating video. Magtulong-tulong po tayong lahat, tayong mga ordinaryong mamamayan. Manalangin po na sana matapos na ang digmaan na yan.